Okay, magandang araw. So, ang demo natin ngayon naman ay kung paano gamitin ang ating Z-timer/counter para sa ating coin changer machine. So, yung wiring niya is meron tayo ditong 12 volts power supply, tapos connected siya sa input ng ating Z-timer. So, ito yung nagpa-power ng ating mainboard. Tapos yung coin hopper naman, since 220 volts ito, so directly nakasaksak siya sa main. Tapos yung isang linya pinutol natin, tapos kinonect natin dito sa relay number 1. So itong relay number 1 yung nagko-control ng on and off ng coin hopper natin. Tapos yung sensor naman ng ating coin hopper, yung white wire o yung pulse signal ng ating coin hopper is connected sa input number 1 ng ating mainboard. Tapos ito namang coin slot, universal coin slot, so connected naman siya sa input number 2. Yan. Tapos ito namang bill acceptor natin, connected naman siya sa input number 3. Yan. So lahat ng supply ng coin hopper, bill acceptor tsaka coin slot is connected sa ating VCC or positive tsaka sa ground. Okay, so same lang sila ng connection ng supply. Tapos meron tayong optional dito na button, itong yellow. So bakit ko sinabing optional? Kasi pwedeng wala ito. So ito yung start switch ng ating pag change. So for example, naghulog ka, tapos pinundot mo to, so mag start ng umandar yung coin hopper natin, magbibigay na siya ng sukle. So pwede naman wag mo nang pindutin, maghintay ka lang ng 5 seconds. So 5 seconds yung delay natin bago mag start ang changing. So pwede ito wala, pwede rin meron. So connection nito is from ground tsaka pin number 13. So yung detailed diagram nito is nasa ating Facebook page tsaka dun sa ating downloadable na Google Drive. Okay, so pwede din kayo mag-PM sa akin sa ating Facebook page para ma-send ko sa inyo yung detailed na wiring diagram. So ngayon, start na tayo. So at first, i-set up muna natin ang function niya into coin changer mode. So same sa ginagawa natin ng mga unang functions, patayin muna natin. Tapos pagka off na, tanggalin natin yung jumper. So pagkatanggal ng jumper, turn on natin. So lumabas na yung function FUNC. So nasa 00 tayo ngayon. Sana makita. Hindi yata klaro eh. Okay, 00. So ang coin changer is function number 3. Yan. 3333. So coin changer mode yan. So pagka select mo ng 3, so turn off mo na. Tapos balik natin yung jumper. So pagkabalik ng jumper, turn on na natin. So ayan, ready na siya. So at first, i-set up muna natin. First is yung balance ng ating coin changer machine. Kung ilan ang laman ng ating coin hopper. So kailangan natin malaman yung balance para alam natin kung mawawalan na ba tayo o kukulangin na ba tayo ng pangsukle. Okay? So same procedure ng pag-program. Dito, switch 1 tsaka switch 2. So pindutin yung switch 1, then pindutin yung switch 2 while holding switch 1. So lalabas yung prog. So prog yan. Tapos pag bitaw nyo, so meron tayong 200. So dapat iset natin to kung magkano ang ilalagay natin dito. So for example,
ilalagay ko ngayon is ito, worth 100 na tig piso. So adjust natin. So 100. Ayan. Okay. Tapos pagka save, switch 1, tapos switch 2. Ayan, so lumabas naman ang coin. So ngayon dito na magde-decide tayo kung anong coin yung nakalagay sa ating coin hopper. So since tig piso itong ilalagay natin, so ilagay natin dyan is 1. So kung tig 5 pesos naman to, lagay mo dyan 5. Same way, kung 10 pesos nilalagay mo dyan, lagay mo dito 10. Okay? At first, try muna natin ang 1 peso. So naka 1 na yan, so okay na. Save natin, switch 1, switch 2. So lumabas na, done. Okay? So ayan, ready na. So lagay natin to. So ito, worth 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, so 100. Yeah. Sana hindi mag-overflow. Okay, so try natin muna ngayon. Maghulog tayo ng coins. Sample. Ito, 10 pesos. So yan, nakalagay 10. So after 5 seconds, aandar yan. Nahulog. So ito muna. So hindi na tayo nagpindot ng start kasi naghintay lang tayo ng 5 seconds. Kung ayaw nyo maghintay, so pipindutin lang natin tong start, tong yellow. So yung hinulog natin is 10 pesos. So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tama, di ba? Okay. So meron tayo ditong 10 pesos. 2, 4, 6, 8, 10. Kasi 10 pesos yung hinulog natin. Okay? So ngayon try naman natin itong 5 pesos. Tapos pinutin natin yung start. Hindi tayo maghihintay ng 5 seconds. So yan, 5. Tapos start. Ayun. So try natin. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5. So tama. So far, yung na-dispense natin is 15 pesos. So isang 10, tsaka isang 5 pesos yung nahulog natin sa coin slot. So dapat ito is, yung balance natin is 85 pesos. Okay? So check natin yung balance niya. So switch 1, switch 2. So dyan sa prog, lalabas dyan 85 pesos. Kasi nabawasan na to from 100. Nabawasan na ng 15 pesos. Okay? So continue natin. So sa coin, huwag na nating baguhin kasi hindi naman nabago yung mga coins. Same lang naman na 1 peso. Okay? Done. So ngayon, tayo naman natin itong bill acceptor. So meron tayong 20 pesos dito. Ayan, so 20. After 5 seconds, ayan, so 20 na to. Dapat lang 20. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. So, tama, di ba? So, ngayon, magkano na lang yung laman nito? So, from 85 minus 20, so 65, di ba? So, ngayon, try naman natin to. 50 pesos. So, dapat pala yung bilyo, dapat straight siya, hindi siya na nako-fold para basahin. Ayan, kinain. Tulad nun, kinain. So, dapat straight. So, ayusin nyo lang para hindi niya iluwa. So, ayan. 50 pesos. Tapos, yung balance dito is 65. 65. So, minus 50. Ang natitira is, hindi ako nagkakamali, is 15 pesos. Check na natin. So, ayan. So, 50 na lang natitira. Now, so yung balance natin is 50 na lang. 15 pesos. What if mag-insert tayo ng 20? Anong mangyayari? Try natin. Na-fold ata. Yan, 20. Anong mangyayari? Ayun, nag-buzzer siya. So kahit i-start mo yan, magbabuzzer yan. Hindi yan mag-start, hindi yan magsusukli kasi kulang yung balance niya. Kailangan either same amount or dapat sobra to. So ngayon 20 pesos yung hinulog natin, pero yung balance niya is 15 pesos. So hindi siya magde-dispense niyan, magbabuzzer lang yan. So anong gagawin is i-replenish mo to. So lagyan natin to ng 5 pesos. So 5 pesos lagay natin. Tapos edit natin yung balance niya. So prog gawin natin 20 kasi nag-replenish tayo ng 5. So ayan, 20. Coin is same 1. Soy 1. Yan. Then done. So mayroon ng 20. So 20 na to. So 20 din yung hinulong natin. Start natin. So hindi na siya nag-buzzer, diba? Kasi sakto yung balance siya. So ayan. So kung titingnan nyo, ubos na. Wala nang laman. Tapos naka-dispense na siya ng 20 pesos. Okay? So yun, applicable siya sa tig-pipiso. Ngayon, try naman natin ang 5 pesos. So meron tayo ditong worth 100 na tig 5 pesos. So ito yung lagay natin. So set natin yung balance. Switch 1, switch 2, lalabas yung prog, tapos lagay mo dyan 100. So ayan, 100. Sana klaro. Hindi kasi balino kasi sobrang maliwanag. So 100 yan. So yung coin, instead na 1 peso, 5 pesos na to. 5 na to. Kasi 5 pesos na yung nakalagay dito. Okay, switch 1, switch 2 para ma-save. Done. So meron tayong 100 na tig pa 5 pesos. So tayo natin hulugan ng 10 pesos. Ayan, 10. So after 5 seconds, ayun. So naghulog siya, dalawang 5 lang kasi 10 pesos. Okay? So ngayon naman try natin 20 pesos. 20. So ayun. So ito ngayon itong dalawa. Ito kanina, tapos ito ngayon.
1, 2, 3, 4. So, apat na 5 pesos. Worth 20. Okay? So, yung nakuha is worth 30 pesos na. 20 pesos na bill, tsaka 10 peso na coin. So, yung balance natin ngayon is 70. Check natin. Frog. So, ayan. 70 nakalagay. Okay? Yung coin is same, 5 pesos. Ngayon, tayo naman natin itong 50 pesos. Okay na, ano naman. Pasensya, may kalumaan eh, kasi yung ano ko, yung bill. Ayan, so 50 pesos. So maglalabas siya ng 50 pesos. So bilangin natin. 10, 20, 30, 40, 50. Sakto, di ba? So, meron tayong balance na 20 pesos. So, hulugan na lang natin ang 20 pesos para maubos na. Ayun. So, 20 pesos yung nahulog. So, ubos na. Wala na laman. Okay? So, ngayon naman, punta tayo sa 10 pesos. So, meron ako dito worth 220 pesos. I mean 10 pesos. So, basically, same lang sila ng setting. Set mo yung balance, which is 200. So, at first, yung cursor naka-point dito, di ba? So, para mapunta tayo dito, pinutin natin yung switch 1 dalawang beses. So, pag pinutin yung switch 1 isang beses, so dito yan naka-point. Kung switch to mo, ayan. So, yung pangalawang digit yung nag-change. So, since pangatlo yung i-edit natin, so switch 1 pa tayo. Isa. So, ayan. So, 1, 2. 200. Tapos, instead na 5 pesos, so 10 pesos na to. So gawin natin tong 0, tapos switch 1 para ma-move sa pangalawang digit, tapos 10 pesos. Okay? Switch 1, switch 2. Done. Okay? Try natin tong 50 pesos. Sana kainin na to. Ayan. So 50. Ayun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Diba? So, ganyan ka-flexible yung ating coin changer. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong coin na gagamitin. Walang problema. Pwede nating ma-adjust. Pwede nating ma-set. So, yung balance din, pwede nating ma-set. So, anytime pwede mong i-edit. Anytime pwede mong baguhin yung balance. Pwede mong baguhin yung coins na nakaset. So, walang problema. Okay? So, yung coin hopper, naturo ko na to last time. Yung sensor, wag niyong kalimutan. Ilipat nyo dyan. Dyan. So, originally, dito yan. Dito yan nakalagay. Dyan. So, tanggalin nyo. Butasan nyo yan. Gumamit kayo ng 3mm na drill bit. Tapos, dyan nyo ilagay. Same way dun sa kabila, yung receiver nya. So, yan. So, lagay ang sensor bago mag-exit dito sa anong stopper nya. So, dyan yung pinaka-accurate na position ng sensor para hindi tayo magsobra ng dispense. Okay? Yun lang at maraming salamat.